Grabe, ang bilis. Tila na karma si Harry Roque dahil pagkatapos niyang sabihin ito kay Pangulong Bongbong Marcos, nangyari agad ang hindi niya inaasahan. So pray for me po. I am a creature of prayer. Hindi naman po ako tatagal na wala sa Pilipinas ang ganitong katagal kung hindi po ako nananampalataya sa ating Panginoon. Please lang po, I need your prayers. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po inyong spokesman bayan nagsasabi, narito pa rin po ako, malaya, isang asylum seeker, at nagsasabi, let's continue to pray for my personal safety, my freedom, for Tatay Digong, for BP Sara, for the Philippines, and for Marcos Jr. Pagdasal po rin natin siya, natanggapin na ang kanyang karamdaman at magbitiw na sa pwesto dahil ang kinakailangan ng buong Pilipinas. A few moments later. Isang mainit na balita mga kaibigan dahil Harry Roque naaresto na sa Netherlands. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Ayon sa politico.com.ph, Roque arrested in the Netherlands. Sabi pa dito, aking babasahin. Former presidential spokesperson Harry Roque was reportedly arrested by Dutch authorities in The Hague, Netherlands, less than a day after a Pasig court ordered the cancellation of his passport in a connection with a qualified human trafficking case. A source told Abante, Politico's sister site, that Roque was taken into custody by immigration police at his residence in The Hague. He was later brought to Amsterdam Airport, Schiphol Terminal 3, where he was seen with a group of asylum seekers. According to the source, Dutch authorities are considering two possible options for Roque: sending him to Vienna or deporting him back to the Philippines. Roque had reportedly just undergone a medical procedure and did not have travel clearance from his doctor at the time of his arrest. The Pasig Regional Trial Court, Branch 157, on Monday, November 24, ordered the cancellation of Roque's passport in relation to charges linking him to the alleged human trafficking operations tied to Lucky South 99, an illegal pogo hub in Porac, Pampanga. Oo mga kaibigan, narinig nyo ang isang mainit na balita na si Harry Roque ay naaresto na. Hala, grabe ang bilis ng mga pangyayari. Kamakailan lamang kasi na-cancel na ang passport ni Harry Roque at ngayon talaga namang napakatindi at napakabilis ng ating gobyerno at ng Interpol para mahuli si Harry Roque. Ang tanong, ano ang susunod na mangyayari sa kanya? Abangan mga kaibigan at salamat sa iyong panonood. Have mercy, O God. Minsan, hindi mo kailangan maging mastermind kaibigan para mapasama sa krimen. Minsan, sapat na ang pakikisangkot o pagtanggap ng bayad. Kahit alam mong may mali, therefore, aruy, aruy na aruy. Have mercy, O God. 1:3 verse 19. Ito ang hatol, dumating ang liwanag sa sanlibutan, ngunit mas inibig ng mga tao ang kadiliman kaysa sa liwanag sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Kaibigan, sa mga panahong tila nababalot ng kasinungalingan ang katotohanan at ang inaakala nating tagapagtanggol ng batas ay nasasangkot sa karumaldumal na kasalanan, isang tanong ang bumabalik: nasaan ang ating Panginoon sa gitna ng lahat ng ito? Ang sagot, nandun siya. Siya ang liwanag. Subalit gaya ng sinasabi sa 1:3 verse 19, maraming taong mas pinipili ang dilim, ang kapangyarihan, ang salapi, ang kasinungalingan kaysa sa ating Panginoon Kristo na siyang liwanag ng katotohanan. Ang ating Panginoon Jesus ay hindi bulag sa katiwalian, hindi siya manhid sa pagdurusa ng mga naabi. Sa halip, siya mismo'y bumaba mula sa trono ng langit upang pawiin ang kasamaan, hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng buhay na banal, sakripisyo sa krus at tagumpay sa muling pagkabuhay. Ang paalala sa ating kaibigan, huwag tayong mapitag sa kwento ng mundo. Huwag tayong mahumaling sa pangalang malalakas, sa kwento ng politika o sa drama ng eskandalo, kundi ituon natin ang ating puso sa ating Panginoon Jesus. Siya lang ang may tunay na hustisya, siya lang ang walang bahid na kasamaan dahil siya ang liwanag ng ating mundo.
Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa gitna ng kaguluhan sa mundo, sa mga balitang puno ng kasalanan at kahihiyan, turuan niyo po kaming lumapit sa iyo. Ikaw ang liwanag na kailanmay hindi naglilihim. Ikaw ang hustisya na hindi nabibili. Palakasin niyo po ang aming loob. Palakasin niyo po ang aming pananampalataya sa inyo na mamuhay sa katotohanan kahit sa mundong mas pinipili ang dilim. Pinupuri po namin kahit pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin at patuloy niyo po kaming kabayaan at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin sa pagtatusam at hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.